Yun, pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon, magbubulay tayo ng kanyang salita. Kunin niyo na po yung inyong Bible. Samahan niyo po ako na magbasa mula sa Aklat ng Gawa, Kabanata 3, talata 1 hanggang 11. Kung nandun na po kayo, sige po, samahan niyo po ako. Sabi doon, minsan, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo 3:00 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na Pintuang Magandan ay may isang lalaking lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, "Tingnan mo kami." Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, ngunit kung ano ang mayroon ako ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo ang taga Nazaret, tumayo ka at lumakad." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Nooy di lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Palokso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama niyang naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y naglalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupong namamalimos sa pintuang magandang templo, na mga sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. 11. Kapag nakahawak siya kina Pedro, habang nakahawak siya kina Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na Portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Amen. Pero bago po yun, maraming salamat sa Panginoon sa matagumpay na gawain ng youth camp. Tunay na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa bawat isa, na ang mga kabataang bagong leader, mga bagong disipulo ng Panginoon sa Kristo, na masaya na maglilingkod, masaya na lalakad at patuloy na magiging pagpapala sa bawat nakakasalamuha nila. Kaya sa mga kabataan, nawa patuloy niyong maitaas at mapapurihan ang Panginoon, na patuloy na ibahagi ang katiyakan ng kaligtasan, bahagi ang mabuting balita. Kagaya rin ng topic natin ngayon na pinamagatang mabuting balita sa isa't isa. So doon sa binasa natin na Aklat ng Gawa 3, Kabanata 1 hanggang 11. Na tayong mga Pilipino ay merong laging kasabihan na naririnig at kalimitan na binabanggit ng mga matatanda, na sabi, ito na ang kapalaran mo. Malimit po ba na naririnig natin na sabihin na ito na yung kapalaran mo? Na kalimitan, negatibo yung lagi nating naiisip. Halimbawa, sa isang bilanggo na wala ng pag-asa yan, wala ng pagbabago yan.
nawawalan yung kaisipan na kawalan ng pag-asa at pagbabago. Yun yung malimit natin na nasasabi kapag merong isang tao na galing doon. O yung halimbawa na lang yung doon sa kwento na binasa natin. Wala nang pagbabago sa tao na yun. Wala nang pag-asa. Ang kwentong ito yung kadugsong ng Pentecost na araw ito ng pag-aani. Sabi doon sa kabanata chapter 3 verse 1, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo 3:00 ng hapon noon, ang oras ng pamamahinga. At kung ipapatuloy natin yung pagbabasa sa Aklat ng Gawa, kabanata 8, talata 1, sinang-ayunan ni Saulo ang pagkamatay ni Esteban. Ng araw na iyon, nagsimula ng matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem at maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumampalataya ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Nakita natin doon na nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem at sa kabila at maliban sa mga apostol. Kaya ano kaya yung dahilan bakit hindi pinag-uusig yung mga apostol dun sa chapter 8 verse 1? Sa kadahilanan, may practice sila ng Hinduism na masasabi natin na kaya pala walang pag-uusig sa kanila. Kaya dun sa sulat ni Lucas, ang gusto niya dito ay maabot ang laylayan gaya ng mga lumpo at pulubi. Parang sa vision at mission ng City of Hope na ibahagi, ipakilala, maitaas ang Panginoong Jesucristo doon sa mga nasa laylayan o doon sa mga city magkaroon ng mga bagong disipulo ang Panginoong Jesucristo. Na unang punto natin na makikita doon sa binasa natin sa chapter 3, 1 to 11 ng Gawa, Aklat ng Gawa. Una, yung kaya niyang baguhin ang lahat ng bagay. Amen po ba doon? Na kay Jesus lamang, kay Jesus walang imposible ang lahat ng bagay. Kaya niyang baguhin yung physically, yung socially o yung pakikisalamuha at yung spiritually. Unahin natin yung yung physically na may himala, biglang gumaling dahil saan po? Pananampalataya kay Jesucristo. Na kaya niyang baguhin ang lahat ng bagay. Sa socially o yung pakikisalamuha, sabi doon sa verse 4 to 5, 46, tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, tingnan mo kami. Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, ngunit kung ano ang meron ako ay siya kong ibibigay sa inyo sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Tumayo ka at lumakad. Napansin natin doon sa verse 4 na tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya,
tingnan mo ako. At sa verse 6, ngunit kung ano ang meron ako ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Ang aking tagapagligtas, si Jesus, ang ibibigay ko sa iyo. Kaya sa verse 11, habang nakahawak siya kina Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na Portico ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takantaka sa nangyari. Nakita natin doon sa verse 11, habang nakahawak siya kina Pedro at Juan. Sa spiritually, sabi sa verse 8, palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok sa templos, kasama nila, naglalakad, lumulundag, at nagpupuri sa Diyos. Dahil doon sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ito yung kanyang ginawa na palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Nakita natin na ang templo ay presensya ng Diyos. Ang tao ay malapit sa Diyos, kaya ang magandang balita ay dahil sa pananampalataya kay Jesus. Kaya niyang baguhin ang isang taong nagtitiwala sa Kanya. Physically man yan, socially man yan, spiritually man yan. Pangalawang punto, ang magandang balita ay para sa lahat. Kung ang tao ay nang-aalipin, ang Diyos ay nagpapalaya sa alipin. Sarap no po. Ang magandang balita, yung pangalawang punto natin, ang magandang balita ay para sa lahat. Kung ang tao ay nagpapaalipin, ang Diyos ay nagpapalaya sa alipin. Kaya sabi doon sa verse 8, palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo, kasama nilang naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Kaya tanong natin sa ating sarili na, bakit tayo mahalaga? Ulitin po natin, bakit tayo mahalaga? Sagot lang po doon na dahil sa Panginoong Jesucristo. Nakita natin na ang magandang balita ay para sa bawat isa. Na ang kanyang salita, ang Panginoong Jesucristo, ay kayang magbago ng buhay, kayang baguhin ang lahat ng bagay. Kaya ang mabuting balita, ang Panginoong Jesucristo ay para sa lahat. Kaya huwag po tayong magsawa na ibahagi ang mabuting balita sa iba. At yun din yung nais nating maisabuhay. Patuloy tayo na lumakad. Patuloy na magliwanag sa buhay natin ang Panginoong Jesucristo. Makita sa buhay natin, patuloy siyang magliwanag. Kaya sa umagang ito, nawa na bless po tayo. Tunay na ang kanyang salita ay kaya magbago ng buhay.
sa pamamagitan ng ating pananampalataya, sa pamamagitan ng buong puso nating ibinibigay sa Kanya. Kaya ang buhay natin ay nakalaan para sa Kanya. Nararapat lang na papurihan siya, dakilain sa bawat pagkakataon, sa bawat ginagawa natin, na lagi siya yung naitataas. Kaya ang ganda na lang po, nawa pinagpala tayo at maging pagpapala sa iba. Sabi nga ang kanyang salita, dumadaloy sa isip, dumedirekta sa puso, patungo sa ating mga kamay, para maisabuhay natin, maabot yung iba ng mga di pa mananampalataya. Pinagpalang umaga po. God bless.